Paglabag sa due process daw ang ginawa ng lokal na pamahalaan ng Tanawan City sa Batangas na pamamahiya sa lalaking nagnakaw ng tuyo. Ayon po yan sa DILG, ang Department of Interior and Local Government. Pero depensa ng mayor, paraan daw niya ito para turuan ng leksyon ang mga nagkakasala sa batas. Live mula sa Quezon City, may report si Cara David. Cara? Yes, Jessica, posibleng maharap sa patong-patong na kaso itong mayor ng Tanawan, Batangas, pati na rin ang ilan sa kanyang mga tauhan. Ito'y matapos nilang ipahiya sa harap ng maraming tao sa loob ng palengke ang isang suspect nung nakaraang linggo. Naghain na nagreklamo sa Commission on Human Rights si Pedro Balaba Jr., ang suspect na ipinarada sa palengke ng Tanawan, Batangas habang may nakasuot na karatulang nagsasabing magnanakaw ako. Pinasigaw rin siya at pinaluhod sa mga pinagnakawan umano niya. Ayon sa DILG, paglabag sa right to due process ang ginawang ito ng lokal na pamahalaan ng Tanawan. Maaari rin silang sampahan ng abuse of authority at grave coercion. Generally, hindi accepted ito, no? Kasi palagi tayo na kung may mga problema sa mga ganyang suspect, usually the process is through a case that is filed in sa court, no? Ngayong araw na ito, meron ng complaint na i-file against the mayor and those who are responsible for the act. Ipinagtanggol naman ni Tanawan Mayor Antonio Halili ang aksyon ng kanyang mga tauhan. Gusto lang daw nilang turuan ang leksyon ng suspect. Dagdag pa niya, idolo raw niya si Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Ako'y tagahanga ni Mayor Duterte. Tagahanga niya ako, pero kung ako'y gagaya, I'm sure I will be a poor copycat. No? So hindi siguro ako gagaya. Although kung kaya ng dibdib ko, baka nga gayahin ko yan dahil napapaayos niya at napapatahimik ang Davao City. Sagot naman ni Duterte, pagod lang badlungan, ano mamadlungan pagod nila. Pero wapod sila badawain ako, di po ko manawain nila. Wapod kumukomment sila sa ako, di po kumukomment sila. hindi ito ang unang beses na may ginawang shame campaign ng ilang opisyal sa bansa. Si dating Manila Mayor Alfredo Lim nag-spray paint noon ng mga bahay ng mga umano'y tulak ng droga. Binatikos din noon ang wet rag campaign ng MMDA. Hindi ito umabot sa pagsasampa ng kaso dahil hindi itinuloy ng mga complainant. Pero ngayon, ayon sa DILG, aktibo silang makikipagtulungan sa CHR para maturuan ng leksyon ng mga lokal na opisyal na labag sa batas. Paulit-ulit namin sinasabi na kung may mga kakulangan yung ating mga elective local officials, this is not going to be tolerated by the DILG. Kasi sa totoo lang ay walang authority ang DILG na idisiplina yung mga local elective officials. Meron lang silang recommendatory powers kumbaga. Pero ang sabi sa atin ng DILG Calabarzon, susuportahan nila ang anumang administrative case or criminal case na isasampa ng Commission on Human Rights laban dito sa mayor ng Tanawan, Batangas at sa mga tauhan niya. Jessica. Of course, this is a different administration, no, Cara, from the previous. Kaya lang, bakit si Duterte, bakit si Mayor Lim noon can get away with it na hindi sila, hindi sila sinasabihan ng DILG, pero itong si Mayor Halili sasabihan? Tinanong ko rin yan, Jessica, kanina doon sa Regional Director ng Calabarzon at ang sabi niya, sa kanyang pagkakaalam kasi, yung mga kaso doon kay Mayor Lim at saka kay Mayor Duterte, hindi diligently pinursue ng mga complainants yung kanilang reklamo. Ito, kumpara dito sa Tanawan na Batangas, na yung complainant talagang nag-file siya ng reklamo, kaya naman susuportahan nila. Okay, and sinasabi mo na hindi sila, yung mayor are hindi liable for any other case but possible administrative charges kung may magfa-file? Pero Jessica, pwede rin daw criminal case. So administrative case at saka criminal case, yes, kung meron lang magfa-file. Ang paglilinaw sa atin kanina, kung administrative case ito, maaaring abuse of authority ang isasampa sa ombudsman laban dito sa mayor ng Tanawan, Batangas. Kung criminal case naman sa korte, grave coercion ang balak nilang isampa doon sa korte. Okay, maraming salamat sa iyo, Cara David.